isa talaga sa pain ko before is yung nakikita kong nahirapan sila para lang masustentuhan yung tuition ko. Kasi hindi naman cheap sa UST, di ba? Yun. Tapos kasi yung kapatid ko, nag-aaral siya. Hey guys, this is Trently. I'm your host, Jack, and today we're here with Miami. She is one of Trently's top performing VAs, and we're here to discuss her experience from her college days up to today. So, yeah, how are you feeling? Kamusta? Hi, I'm great. I'm fine. Thank you so much, guys. Taft, no? Galing ka Taft, Yeah, from Kamusta Manila. yung traffic? Actually, walang masyadong traffic today. Sunday For some reason, kasi yeah. Sunday, no? So siguro let's start off by taking us back to your college days. Saan ka ba nag-college? Anong course mo? Okay, I took up BSA, Accountancy at the University of Santo Tomas. Ano kasi, nung college, nag-aspire din ako maging Tamasian. May may line kami ng friends ko. Kasi parang 5 kami nag-take ng UST exam nun. Parang long live the Tamasian din. Kaso di ko na bumagsak ako sa math. Di ba pag nag-check ka ng results nung Tamasian test, parang may may per kung saan subject ka siya. lang papasa. Bagsak ako sa math. Baba talaga ako sa math. Anyway, so yeah, nag-BS ka nun, siga. Tapos, anong naging... Actually, accident lang din yun. Mm-hmm. Hindi dapat ako mag-UST, pero one of my friends invited me to take up the entrance exam. Tapos yun, nakapasa ako for some reason. Pumasa naman yung friend mo? Hindi nga eh. Ikaw po yung pumasa. Okay, nakapasa. Tapos, that time, hindi na din naman talaga financially stable yung family namin. So, yung may lola ko sa Cavite, inampon niya ako para doon ako mag-aral. And then sabi ko, sige, kasi parang ganda opportunity nga, di ba? Wow, one of the big four, sinong hindi doon. So, yeah. Tapos, ayun, nag-take ako ng accountancy. Do you want to apply for online jobs but don't know where to start? We can help you. Join our VA talent pool and get connected with real clients looking for skilled Filipino virtual assistants. Whether you're experienced or just starting out, there's a place for you. Apply now and take the first step to our online career here at Trently.com. Visit our website for job postings. Now back to our video. At first, hindi siya madali. Hindi talaga siya madali all throughout. Puro math yan eh. Oo. Hindi talaga. Tsaka, UST kasi yung isa sa sila yung producer talaga ng accountants dito sa Philippines. Okay. So, grabe yung pressure sa amin. May joke nga sa UST. Ano? Yung building kasi ng accountancy, parang asylum. Literal. Ganun yung vibe niya. Yung mga rooms namin, parang alam niyo sa mental hospital. Yung pintuan, may maliit lang na window dun sa pintuan. Ganun talaga yung rooms namin. Tapos, sa top floor kami ng car park. So, parang medyo isolated kami. So, yun lang, nakakatawa kasi, yun yung parang inside joke ng mga Tomasian. Kapag alam nila accountancy ka, ang tingin sa'yo, nerd ka or studious ka. Ganun. Pero marami ka naman mga extracurriculars sa school. Actually, yun yung naging stepping stone ko to becoming VA. Talaga? Kasi sumali ako sa ISEC, international organization siya. What do you guys do? Nagfa-facilitate ng mga exchange students. Oh, okay. So, yun. Okay. Pero ang talagang sinalihan kong department, malaki siyang organization, tapos sinalihan ko yung finance and management department nila. Tapos doon ako natutong mag-Excel, mag-data entry. Doon ko na... Sa college pala naman mag-Excel? Tapos yun naging stepping stone ko para makakuha ng first job ko sa career na to. Anong first job mo pala after college? Data entry. Oh, okay. Talagang VA ka na before? Yun yung first job mo agad? Nag-working student ako. Okay. Anong naging work mo? Nung nag-pandemic, hindi nag-work sa akin yung online setup. Like, hirap ako mag-aral online lang. Hindi na mag-focus. So, sobra. Super daming distraction. Tapos nasa bahay ka pa. So, parang, imbes na nasa mood ka mag-aral, parang, kasi relaxed ako pag nasa bahay. So, mag-relax na ako dito. Comfort zone kasi eh. Tapos, so, na-board ako sa school. Nagharap ako ng ano mo pwedeng gawin online. Tapos meron ako napanood na YouTuber na nagtuturo siya paano kumita online. Tapos yun, doon ako nag-try. So, open-minded ka pala? Medyo lang. Okay, tapos. Tapos yun, doon ko nahanap yung onlinejobs.ph. Doon ako nakakuha ng nung una hindi pa siya work na employment eh. Ano lang siya, parang gig lang talaga. Gusto mo lang ng source of income. Tapos, nag-start naman nila yung performance ko. Parang basic admin task lang pinagawa nila. Tapos bumalik-balik sila hanggang sa parang hinire na talaga nila ako. Tapos yun, naging admin support ako. Tapos from there, nagtuloy-tuloy na siya. So until now. Months or years ka doon? Yung first client ko, mga
7 months. Tagal din. 7 months. Tapos after nun, bumalik ka ba ulit sa pag-aaral? Or? Nag-aaral ako while doing it. Okay. So, nag-working student talaga ako. And actually, yun nga yung nakatulong sa akin para mapag-aral ko yung sarili ko sa UST that time. So, 3rd year college ako nun. Tapos, thesis namin. Kaya din ako pag-work ako. Kasi, di ba, pag thesis yung subject mo, konti lang yung other subjects. So, yun, napagsabay ko siya. Tapos, ayun. Yung parents mo naman, syempre tuwan-tuwa sila kasi ikaw nagsusupport sa sarili mo. Actually, nung una, parang hindi nila alam na nag-work ako. Kasi against yung papa ko talaga. Well, actually, yung mga parents parang gusto nila pag-aral ka lang. Focus ka lang. Kaya mo kami bahala dito. Pero isa talaga sa pain ko before is yung nakikita kong nahirapan sila para lang masustentuhan yung tuition ko. Kasi hindi naman cheap sa UST, di ba? Yeah. So yun, parang naging motivation ko to really work hard para at least yun na yung tulong ko sa kanila na hindi na nila ako paproblemahin financially. So yun. Ano bang naging estado ng parents mo habang nag-work ka? So yung mom ko kasi is nurse siya before sa municipality namin. Pero diabetic kasi siya. So na-affect na yung mata niya. So ngayon, nasa bahay na lang siya. Tapos yung dad ko is company driver. So yun. Tapos kasi yung kapatid ko, nag-aaral pa? Oo, nag-aaral siya. So, dalawa kasi kami. Hindi naman breadwinner, pero parang ganun na nga. Parang ganun na rin. Yung kapatid ko talaga yung panganay na sinuport ko na. Parang, ngayon nag-commit na talaga ako na sige, supportan ko na yung kapatid ko kasi graduate na din naman ako. Kaka-graduate ko lang actually, last year. Congrats. Magma-march ako lang ako next month. Okay. Octoberian ka ba? Or? Octoberian ka ba? Or? Hindi. Nag-summer class pa ako ng July. Okay. Kaya hindi ako nakaabot ng June graduation. Baka tayo umatid ng niya. March niya. Diba? Sa June. Attend kami attend si 20 ng March. No? Ayo. So may banner kami. Ang galing, VA namin yan! Yan. So, after dun sa first class mo, which was 7 months? Anong 7 next months. mong naging ano? Kinuha ko pala akong intern na isa sa mga naging mentor ko dun sa ISEC, dun sa org na sinasabi ko. Tapos nag-work ako sa kanya for 2 years. Matagal din. Pero ano lang yun, hindi naman siya full-time, parang more on flexi-time. Tapos, depende sa subjects mo. Kasi nag-aaral ka at saka, syempre, pag Philippine company, minimum wage. Yeah. Internship pala sa nakukuha ko dun. So, nag-try ako mag-apply ng mga yung legit employment na talaga sa pagiging virtual assistant. And then yun, nakakuha ko yun yung past client ko. Before this one? Before this one. So, 2 years din ako doon. So, long term din naman. Same job? Data entry tsaka? Hindi. Yung since yung sa last client ko, bookkeeper na yung job ko doon. So, kasi, pag-graduate na din ako noon eh. Pero, ang hirap kasi mag-apply before kapag student ka. Since, syempre, di mo malagay sa resume mo, nag-graduate ka, di ba? Wala ka pa masyadong experience. So, ang nilalaban ko lang talaga nun, yung mga previous clients ko, tapos yung mga feedback nila sa work ko. ISEC. Ang ganda kasi nung naging roadmap mo. Kasi usually people, they start with corporate jobs or sa BPO. Ako din, nag-start din ako sa corporate muna. Tapos ngayon pala ako 5 years na ba ako nag-work, tapos ngayon lang ako nakapag-VA freelance. Tapos ikaw talagang doon ka na nag-start. Doon talaga yung start ko. Kasi feeling ko kapag nakapag-try kang mag-apply for corporate jobs or na-offeran ka, parang, sige, VA na lang ako. VA na lang. Ganun. Kasi, kahit yung mga friends ko na nasa corporate, gusto din nila mag-VA. Kasi bukod sa mas maganda yung pay, mas convenient. Kasi, super convenient. Convenient din. Work from home ka. Kasi yung client, parang hindi siya kasing demanding nung mga ibang corporate na companies, ganyan. So, kung babalikan lang natin, ano masasabi mo parang pinakamalaki mong achievement in the last 3 to 5 years? Actually, nagkaroon ako ng sarili kong VA training. Talaga? Nag-train ka? Galing yan, Ang galing yan, Tapos? Thank you. So, may internship ako nakuha, di ba? Tapos, internship allowance na kasi binibigay sa akin. That's one of the ways para tulungan nila ako to pay for my tuition fee. Nag-offer sila na, why don't you train the other VAs? Tapos, parang per head yung bayad. Tapos yun, di ba pag sa mga insurance company, yung mga agency. So, 2 agency yung tinrain ko ng mga VA. Hindi siya actually VA. Parang tawag nila is support
Mm. Kasi during that time, purely online pa eh. So, yun. For a month yun, tinrain ko sila 4 sessions for 1 whole month. Naalala mo pa ba kung ilang tao yung na-train mo? Nasa 34. Dami. That's from 2 different insurance companies. Pwede ka pala mag-coach eventually. Mag-VA coach or whatever. Di ko sure. Parang Baka kailanganin ni Vic ng VA coach. feeling ko ang dami ko pang kailangan ko pa mag-grow para doon. For me, that's career-wise. kasi siya super dami kong, aside from the achievement itself, yung growth na nakuha ko doon, skills-wise, leadership-wise, tsaka how I present myself, super laking growth opportunity siya for me. So, yun. Siguro sa naman, sa life mo in general, what's like the biggest change? I think syempre nag-start ako working student. Tapos bigla ngayon hindi na ako student. So, yun yung shift na pag weekend wala na akong ginagawa. Parang nasanay ako na for 3 years, student ako while working. So, nasanay ako na may ginagawa aside from work. Tapos ngayon, wala na. So, parang kinikrave ko siya talaga. Gagawin. Pero yun nga yung maganda sa VA kasi yung dami mong oras. Daming time to do the things you want talaga. Tsaka hindi siya katulad nung sa corporate na, kasi ako HR ako. So pag during the weekends, minsan may mga urgent na kailangang asikasuhin. So parang, pa-check nga sandali nung ganito. Walang ganun sa VA. Kasi pag tapos na yung work mo, tapos na yung work mo. Actually, yun yung super na-appreciate ko working in this industry. Since international clients sila, kapag katas ng work, pag na-close ko yung laptop ko, as in wala na, no contact with the client. So, super hawak ko yung oras ko after work and before work. Parang ilalaan mo lang talaga ng time is yung designated time mo for them, di ba? Super na-appreciate ko yun kasi as someone na I value yung freedom ko sa yung work-life balance pala. Feeling ko hindi mo na din siya mag-give up kasi kapag natikman mo na yung work-life balance na talagang ganito, na sobrang serene, sobrang ayos. Ang hirap na niyang iwan eh. Alam mo, kahit pasabihin mo na offer na ako ng 200, 300k a month. Pero kung naman, parang ang work mo naman nasa 10 to 12 hours a day. Yeah. Diba? Tapos on-call ka sa work. Parang isa-sacrifice yung convenience. Parang okay na. Tapos nga, sa industry kasi namin, accountancy. Super toxic kasi ng mga firms, mga public firms. So, may mga kabatch ako na syempre nagka-catch up kami, nagkukwentuhan kami about, kamusta work mo, ganyan. Tapos sila, minsan, hanggang 12:00 nandun sila sa firm para lang mag-work. Tapos parang ako, grabe, ayoko yun. Siyempre dahil sa VA ka nag-start, parang normal ba yan? Di ba? Yung employer mo. Parang abuso na yun. Abuso na yan, Tapos meron pa nga one time, yung dati kong roommate, nag-work din kasi siya sa isang accounting firm. Tapos New Year yun, pinadala siya sa isang company para lang mag-inventory count. Tapos parang ako, grabe naman, New Year na New Year. Naman yun. Sabi ko, oh my gosh naman. Sabi ko, ayoko na talaga, ayoko na. Hindi ko na pinush talaga sobrang swerte ni Miami kasi ngayon nag-start siya na VA. Kasi yun nga, sabi ko nga, di ba kanina, ang dami nag-a-aspire na makakuha ng gatong kind of flexibility and stability din. Tapos ang maganda pa, with Trently, magkaka-HMO na tayo. Yeah, may benefits. May benefits din tayo. May leaves din tayo. Ay, actually, nakakatawa, i-share ko yung win ko today. Go. Kanina nag-email lang yung boss ko, nadagdagan yung leave ko. Yes! Diba? Makakagala pa tayo. Makakagala pa kami. So, yun. Nadagdagan na yung leaves niya. Dinagdagan na ni Trently. Dinagdagan ni Eli. Ng client niya, di ba? So, yun. Saya, no? Saya mag-VA. Hindi ko rin akalain na gano'n kasi syempre pag nasanay ka ng corporate setup, parang mindset mo lang parang akitin ko to kasi tumataas yung sweldo ko. Pati nadadagdag yung responsibilities and hindi lang kasi siya doon umiikot eh. Pag may binigay sa yung set of parang tasks, akala mo doon na lang gagalaw yun tapos you'll be paid according doon sa job profile. Yeah. Pero hindi, minsan may mga unexpected na whatever na mangyayari na madadagdagan siya. Yeah. Daming growth opportunity din talaga. Sa VA parang ang lawak niya, sobrang dahil mong pwedeng gawin. Akala ko dati parang lang, bookkeeping lang, EA lang, ganun. Dami palang pwedeng. Ito nga, VA host. Diba? Hindi mo in-expect. Diba? Hindi ko tayo in-expect. But yeah, ayun, siguro kung makakapagbigay ba ng advice, since nag-VA coach naman, feeling ko naman sanay ka naman magbigay ng advice. Yeah. Magbibigyan mo ba ng advice yung mga aspiring VAs natin? Or yung mga taong nasa BPO or nasa corporate na gusto ring ma-experience yung naging mo?
I think, isa sa mga pinakahinawakan ko talaga, bakit ako nagtagal and bakit naging maganda yung mga relationship ko with my previous clients. Kasi up until now, minsan nagka-catch up pa kami nung dati kong client. Tapos nagbibigay pa siya sa akin minsan ng mga gigs. Na talaga. Isa sa motto ko is, don't under-promise but over-deliver. Ooh. So let your results speaks for you talaga. Yeah, that's nice. Kasi may pinanggalingan din yun. Kasi syempre, I started as a student. So, syempre wala akong maipakita na credentials. So, I can't promise anything din talaga. But, tsaka normally, parang since student ka pa, parang ang expectation na sobrang baba. Kasi estudyante pa yan eh. Parang so, kaya, matututo pa yan. Parang ganun. So, kaya ako parang, okay, this is a challenge. Try me. So, madalas nag-over-deliver ako. And then, it paid off. Kita nyo naman, number 1 VA ng ano. Number 1, one of the best VAs ng Trent. So, yun yung motto. And then, another thing is, isa sa mga struggles kasi with VAs, especially working with international clients, di ba? Yung cultural difference, communication barriers. So, one of the things I've learned throughout the years is to really communicate or don't be shy to ask. And voice out. Yeah. It's very important that you let your client know na hindi ka mind reader, so you won't know what they want. So they have to also communicate it to you in a way that you understand. So, siguro yun yung isa sa mga struggles ng mga VAs. VAs. Yung mga nagsisimula ngayon. Kasi syempre, ang dami na ding stories ngayon. Yung mga international clients, parang may mga nagiging VAs sila na nadi-disappoint sila, di ba? Kasi hindi na-deliver ng maayos. Pero, isa siguro yung mga na-observe kong pinanggalingan nun is yun yung communication barrier. So, it's very important that you know how to communicate. So, last thing na until now ginagawa ko is never stop growing, never stop upskilling. Kasi, lalo ngayon, nagiging competitive na. Especially nung nag-pandemic, di ba? Naging work from home setup talaga. So, mas natikman nila yung convenience ng life. So, parang lahat doon pumupunta. Doon napaplock. So, yun natutunan ko na huwag kang mag-settle sa kung ano lang yung skill mo. So, for example ako, nag-start ako talaga na admin assistant. Pero dahil sa course ko na accountancy, nag-bookkeeper ako. And then now, super na-enjoy ko maging business development officer. Hindi naman. Basta personnel. So, yun nag-aayos ng systems, gano'n. Kasi at the end of the day, kahit naman ano na yung estado ng life natin, di ba? Para ang nagbibigay pa rin ng fulfillment sa atin is kapag nag-grow tayo. Meron nga ako nabasang quote, sabi niya doon is, the moment you die is the moment you stop growing. So yun, thank you so much sa pag-share ng kwento mo. Yes, thank you so much. Feeling ko naman sobrang dami natin mga VAs and inspiring freelance transitioners na VA na kayo guys. Na may inspire sa story mo kasi ngayon lang actually nakarinig ng tao na nag-start agad as VA. Talaga. Yeah, so you're parang hindi nga siya common. You're one of the blessed and lucky ones. Ay. Pero yun, so sana marami kayo napulot sa interview nito. And if you guys want more information about becoming a VA, punta kayo sa trendy.com. Tapos magpunta na kayo sa amin, maging VA na kayo ng Trendy. But if you guys like this video, leave a like and drop a comment. Malay nyo, kayo na yung next namin interviewin. And this is Trendy. I'm your host, Jack. And we'll see you in the next one. Bye.